Si kuya. Yan. Hindi ko na sila mahatid kay masama pa rin ang pakiramdam ko. Ingat kuya. Yan. Lalakad sila. Lakad siya. Alis na rin si Daniel. Ingat be ha. Sige. Ingat sa paglakad no. Tingin-tingin sa nilalakaran. Yan. Hindi sila. Nauna yung kuya niya umalis kay yung bus nga daw niya. Itong bunso ko kay tagal pa kumilos. Ingat ha! Wait natin sila doon sa likod. Hanggang ngayon, masama pa yung pakiramdam ko. 3 days na. Yeah. Good morning pala sa inyo. Monday today dito. So, back to school na naman sila. Tapos na yung winter break nila ng 1 week. So, ngayon, pasok na naman sila. Yan, hanggang ngayon yung aking trangkaso andito pa rin. Ang hirap talaga magkasakit. Kaya tara, tingnan natin sila doon sa likod. Salubungin natin sila. Salubungin. Tingnan natin tingnan natin sila. Dito na ako sa labas. Ayun si Justin, oh. Oh. Kita nyo ba? May naglalakad na yon. Yan. Yan si Justin. Papunta yan doon sa taas. Pasmado talaga tayo. Nagsishake yung aking mga kamay. Ayan. Ayan na siya, oh. Doon. Pupunta yan siya doon sa taas. Yun na siya, oh. Yan.
Punta yan siya doon. Hindi na natin siya makikita doon kasi matatakpan na ng mga puno. Ayan. Doon nila niwe-wait yung school bus nila. Ayan. Andito na rin pala si Daniel, oh. Ayan. Si Justin kasi talagang nauuna siya maglakad. Kasi yung bus niya, eksaktong dumarating ng 7:35. Si Daniel, pinaka 7:45, 47, hanggang pataas bago mag-8. Ayan. Ayan sila. Pag minsan, di ko sila inahatid, binibidyohan ko sila ng ganito para nakikita ko kung yung nilalakaran ba nila. Kasi, syempre, ano kami dito yung maraming mga puno, yung hindi ba natin alam, baka may mga wild na animals. Yan, kaya minomonitor ko sila through ganito sa video para nakikita ko. Kasi syempre mahirap na dalawa lang yan sila. Yan. Andito na naman yung mga geese. Yung mga geese pala, no, gansa. Ayan. Swimming. Mag-isa lang yan siya, pero napakatinig ng boses. Ayan. Abangan natin, Daniel, dito natakpan na siya ng bahay na to. Yan. Isa lang yung gansa pero ang tinig ng kala mo ang dami niya. Ang dami nila. Yan, nalulungkot ako, alam nyo, pag hindi ko sila nahahatid. Nalulungkot ako kasi ewan ko, siguro ganun talaga ang nanay. Tapos nasa ibang lugar pa kami. Kaya lang, ngayon kasi, sama talaga yung aking pakiramdam. Actually, 2 days na to. Pangatlong araw na ngayon, Monday. Hawa-hawa kami. Una-una yung mga apo ng asawa ko. Una yung pangalawa na babae. Sumunod yung panganay. Pangatlo, yung baby, dahil hindi nga sila pwedeng i-daycare, lalo na yung baby. So, no choice. Iniwan sa akin. So, pagka Friday ng ayan na si Daniel, oh. Andun na sila, natakpan na sila ng Legion. Wait natin sila. Wait natin yung bus. Tulad ng sinabi ko, pagkadating ng Friday ng gabi, masama na yung timpla ng lalamunan ko. Masakit. Dry siya na masakit pag lumulunok. Sabi ko, oh no, hawa-hawa na kami. Sa akin napasa. Ngayon yung pagkasabado, buti na lang walang pasok yung mga bata. Sabado, grabe ang ko. Hindi ako makatayo, parang feeling ko pinalo yung buong katawan. Kailang gamot na ako, iniinom. Yung ulo ko masakit na binibiyak. So yan, ito na yata yung bus, oh. Ayan, yan na yata yung bus ni Kuya.
O, yan na nga yung bus ni kuya. Yan. Nauuna yung kay kuya talaga dumarating. Tapos kay Daniel maya maya pa. Tulad nga sinabi ko yun, grabe. Grabe yung pagkatama sa akin ng trangkaso. Lamig na lamig ako, na masakit ang lalamunan, na dry. Yung katawan ko ang sakit-sakit, yung ulo ko parang binibiyak. Yan, tapos yan, hanggang linggo, ganun pa rin yung pakiramdam ko. Tapos yung asawa ko, umuwi siya ng linggo ng gabi. Ay, nag-alala. Tapos kanina, madaling araw, yan, may pasok siya. call duty na naman siya. Tumawag ng mga 3:30? 3 or 3:30, ganyan. Ng umaga. So, call duty siya. Nag-alala, panay text na kamusta yung feeling. Sabi ko, okay naman, medyo salamat, maano naman na yung gamot. Kasi inanuhan na naman niya ako ng gamot, baka daw migraine. So, binilhan na naman niya ako ng pang migraine. Pero, yeah, umano naman, tumalab naman yung gamot na yun. Tumalab naman siya hanggang ngayon. Pero ngayon may nakakaramdam ako ng konti na sakit. So, kailangan mag-take na naman ako ng gamot para tuloy-tuloy. Hirap talaga magkasakit. Grabe. Ang hirap. Tapos malamig pa. Hanggang ngayon malamig pa rin dito sa Georgia. Lalo na sa umaga, ang malamig at gabi. Ang dito. Kaya yun. Asawa naman ng Diyos. Nakatayo-tayo na tayo. Kaya wait natin yung bus ni Daniel. Wait natin yung bus ni Daniel. Parating na yung bus ni Daniel eh. Bus ni Daniel. Dito yung niya. Basta dito siya. Ayan na yung bus ni Daniel oh. Diyan siya yung niya, waiting niya kay Daniel. Yan yung kay Daniel. Yan na. Ayan, tapos dito yung way kay Daniel. Yan yun oh. Diyan, papunta doon palabas. Tapos yung kay kuya naman, pag ganito. Yan. Yan na yung mga ating estudyante. Nasa school na sila. Pati yung mga apo ni Habi. Dahil umukay na nga yung nila. Yung mga trangkaso. Gumaling-galing na sila. So nag back to school na rin sila. Panganay nasa school na. Yung dalawa nasa daycare. Yung nanay nila nasa work. So ako na naman dito. Yan. 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 Pasok tayo na. Kay malamig sa labas. Yan. Kanina, nung ginising ko yung mga bata, mga estudyante ko, inano ko kung yung sabi ko hindi na ako magluto kasi nga nahihilo-hilo pa nga ako. Yung okay na ako pero hilo-hilo. Check natin yung ating pintuan kung nakalak. Yan. Sabi ko may corn dog naman na binili si daddy. So yan, ito yung corn dog na kinain lang nila. May natirang 2. So, 6 kasi yung niluto ko. Microwave ko ba? Tapos, kape sila. Yan, ako na lang kakain nito. Mamaya, kainom ako ng gamot. Saka, yan.
May mansanas pang natira. Happy talaga, nagbili talaga siya ng fruits kay alam niya nga masama yung pakiramdam ko. Tara pa tayo, mamaya na tayo maglinis ng bahay. May mga hugasan pa ako yung kagabi. Na ano ko na yun siya. Yung iba na hugasan na. Yung iba, yung mga ginamit ng mga bata kaninang umaga. Yan, pasok tayo sa kwarto. Hi, dito tayo sa kwarto. Yan. Ito yung gamot na binili ni Habi, oh. Ito yung pang sakit sa katawan, sa ulo, basta ano na siya, marami na siyang sakop. Sa sakit ng lalamunan, sa masakit ng ngipin, sa lahat ng masakit. Ano siya dito. Kaya lang, hindi nga umipek sa akin sa ulo. Katawan, okay siya. Medyo gumaanggang yung pakiramdam ko. Kaya bumili siya ng isa pa for migraine naman. Tumalab naman to. Siguro nga migraine yung ano ko. Na parang binibiyak siya, grabe. Yan. And then, yeah. Yung aking Epicacent. Epicacent. Binili namin yan. Nung unang dating namin dito, pumunta kami sa sa isang store ng puro Filipino product talaga siya. Yan. Unti-unti ko lang kasi grabe ka mahal. Ang mahal nito, umabot to ng $15. Ang ganitong bottle. 15 plus, ganyan. Pagkano yun? 1, 2, 3, 4, 5. Mga 750 plus. Wow. Isang ganyan lang kamahal. So, kaya tinitipid-tipid ko. Yan, kasi mamaya uli. Mga kumare. Salamat. See you later. Hi! It's time again to cook ng pananghalian. Kasama na ang hapunan. As usual. Simple lang may lulutuin ko. May tira kaming rice kagabi. Ipa-fried rice ko siya kasi yun ang gusto ng mga bata ngayon. Sabi, mag-ano ka fried rice na may gulay daw. Ito yung mixed vegetable na merong carrots, beans, corn. Yan. Tapos, ipa-fried ko lang to, ipiprito ko lang tong sausage. Yan. Yun lang yung aming tanghalian. Kasama na yung hapunan. Kay marami-rami na to. 5 piraso, malalaki yung hiwa niya, yung pagkaano niya. Yan, ito, sibuyas, bawang. Siyempre, gisagasan muna natin ang sibuyas at bawang. Yan. Yan. Sinabay ko na yung bawang. Para ano na yung kanilang yan lang aming tanghalian. Nabay ko na rin yung vegetable. Ayan na siya. I-ano muna natin ang gulay. Siyempre, lagyan na natin ng seasoning, paminta. Saka magic sarap. Para may lasa yung gulay.
Oh, nilagay ko na yung rice. Ito na ang ating vegetable fried rice. Ayan. Halo-haloin natin. Oops. Ayan. Tignan natin. Sarap. Ayan. Luto ng ating vegetable fried rice. Simple lang. Simple lang talaga yung aming lunch ngayon na prepare ko sa mga estudyante ko. Ayan. Gusto nila yan. Ganyang mix na vegetable. Ayan. Okay na siya. Ay, ito na ang ating sausage na pinirito ko. Ayan. Gusto rin yan ng anak ko yan. Sausage na yan. Matamis-tamis kasi siya eh. Ayan. Ito na ang ating sausage. Luto na siya. Ayan. Pati yung rice. Paluto na rin yung rice. Yung extra rice. Bango ng rice. Pag bagong luto. Siyempre, yung ating vegetable na fried rice. Yan. Ang ating tanghalian at hapunan. Yan. Kain tayo. Hello guys. Andito ako ngayon sa likod ng bahay namin. Nagpapahangin. Ang sarap ng hangin ngayon. Presko siya. Hindi siya malamig. Presko yung hangin. Para kang nasa probinsya. Yan, ang sarap ng hangin ngayon. Hindi nakakakilabot. Masarap mahangin siya. Fresh na fresh yung hangin. Kaya masarap tumambay ngayon. Yeah, kaya rin ako nandito kasi hinihintay ko yung mga estudyante ko. Pauwi na yun sa eskwelahan nila. Hanggang 3:30 lang yung pasok nila eh. So, on the way na yung bus na ihatid sila yung mga estudyante sa iba-ibang lugar dito sa Villarica, sa lugar namin. So yan, ang sarap ng hangin, ang ganda today oh. Nakaka-press. Ang sarap. Yan, abangan natin yung mga estudyante ko sinong una nating makikita. Ayan na yung bus ni Justin at ni Daniel. Nagsabay. Tingnan natin yung mga estudyante ko. Kung sino una nating makikita. Yan, may nakikita na ako naglalakad. Nagsabay nga silang dalawa. Tatakbuhan sila. Yes. Nagsabay yung bus nila dumating. Tatakbuhan yung dalawa kong estudyante. Yan, hintayin natin sila dito. Tatakpan sila ng Blue House. Sabi ko ba sa inyo na itong diyan kami kinasal ni Jerry, ng asawa ko, diyan ginanap yung reception, tapos dinecoration yung place na yan. Yan. Wait natin sila dito. Si Daniel.
Justin. Uh-oh. Pagod yung mga estudyante ko niyan. Ano ginagawa ni Kuya? Nang baba to. May mga payong yan sila. Binilan yan sila ng daddy nila ng mga tag-iisang payong. Kasi nga daw, pag naglalakad, mainit. Ayaw man nila gamitin. Pag umuulan lang daw, nasa bag lang nila. Yan. Alam niyo ba, proud ako sa dalawa kong anak. Lalo na nung nag-start na sila mag-aral dito. Una talagang sobra silang nahirapan. Umiiyak sila kasi nga bagong style ng yung pag-aaral nila. Pero ngayon talagang nakaka-proud sila. Sa loob. Wait natin sila sa labas. Mga estudyante ko. Andyan na. Wait natin yun. Dito tayo sa labas. Wait natin dito yung mga estudyante ko. Parating na. Ayan na. Ang aking panganay. Andyan na. Saka yung bunso ko. Kuya, naging long hair ka na. Ang binabato-bato mo doon. Loko-loko ka talaga. Yan, si Daniel. Mga pagod. Ang ating mga estudyante. Yan. Yan, nandito sila. Nandito na ang aking mga estudyante. Yan. Mga gutom na yan, aray ko. Mga gutom na yan, aray. Sakit. Yan. Lock natin ang pinto. How's na po, Dan? Hello! Yan, sinilip ko dito sa likod. Kala ko, andito na yung anak at mga apo ni Habi. Yan, yung pala wala pa. Ibang sasakyan pala yung napansin ko. So, yan. Pero bago ang lahat, bago dumating sila, kuklose ko na tong vlog kasi tiyak maingay ang bahay. May kakain, may iiyak, kung ano-ano, yung baby, magpapakarga sa akin. Kaya lang ngayon hindi pwede. Magtatago tayo sa kwarto kasi nga ayokong mahawaan na naman yung baby ko. Kawawa talaga pag ang mga bata ang nahawaan, yung nagkasakit. Okay lang tayo matanda kasi alam na natin, yung pakiramdam alam na natin. Sila hindi nila maintindihan yung pakiramdam. Lalo na yung tumama sa aking trangkaso, grabe, hindi ko talaga maintindihan na yung ulo ko parang binibiyak, yung katawan ko parang pinapalo, yung lalamunan ko na masakit na dry, na nilalamig ako, yung sipon, ubo. So, habang wala pa sila, magtatago na ako sa kwarto. Kasi yung baby talaga, unang makita niya ako, talagang gagapang yan papunta sa akin, papakarga. Ngayon, pag makita niya ako na pumasok kwarto, iiyak. Nakakaawa. So, bago ang lahat, bago sila dumating, kuklose ko to. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aming
family vlog ng aking mga anak, ng pamilya ko dito. Maraming salamat sa inyong oras. And ingat po kayo. And take care and God bless. See you next time. Bye-bye.